Good morning mga Karpi. Magbibigay lang tayo ng idea, no? Tips, no? Lalo na sa mga mahilig mag-DIY, no? Mahilig mga likot ng kanilang mga motor, no? Itong topic natin ngayon ay madalas itong nangyayari sa mga nakakarburador. Okay? Yung tinatawag natin na yung pabago-bago yung minor. Tataas, bababa ang minor. Okay? So, itong papakita ko, isa lang to sa mga pwede nyo chicken. No? Bago tayo mapunta dun sa pinaka main issue ng makina, yung tinatawag ng refresh. Okay? So, kapag na-encounter nyo yung taas-baba yung minor or pabago-bago yung minor, ito yung mga dapat yung gawin. Okay? So, una, ang reason talaga kung bakit pabago-bago yung minor or taas-baba yung minor ay yung singaw. Yung nagkakaroon ng singaw sa intake manifold or sa pagitan ng karburador. So, ito yung hawak ko ito yung example ng karburador na piston type. Okay? Tapos, ito namang isa ay ito yung tinatawag natin intake manifold. Okay? So, ganito yan. Ito pala. Itong hawak ko naman na kulay black na to ay insulator gasket. So, ito, maraming hindi nakakaintindi or maraming hindi na walang idea dito, lalo yung mga newbie. No? Minsan dito, kapag nagkakaroon ng problema tong insulator gasket, may mga crack-crack yan. No? Kung may crack na, meaning nagkakaroon ng singaw. So, kaya pabago-bago yung minor. Tapos itong mga gasket na to, yan gasket to parang papel. Yan. Pwede yung pag may problema na to, may problema yung may mga damage na rin. Yan. Pwede nyo palitan yan. Pero kung wala kayong mahanap na mabiling gasket, pwede nyo namang gamitin yung liquid gasket. Yan. Papahiran yan dito palibot. Konti lang, wag masyadong marami. Okay? So, dito nakakabit yan. Yan. Yan, parang ganyan mga paps yan. Yan. Sa iba, may iba dyan, nakakalimutan ikabit yung insulator. So, ang insulator, napaka-importante nito para mag-absorb ng heat from intake manifold to carburetor. Okay? So, yan. Checkin nyo yan. Kapag dapat yung walang singaw yan sa part na yan. Kapag may singaw dyan, kahit konti lang, magkakaproblema kayo sa minor. Okay? Tapos, meron pa yan dito. Ayan, ganyan. Sa baba. Ito naman, take manifold to in-cylinder head sa papuntang makina. So, dapat yan, checkin nyo rin yung insulator gasket or yung gasket na ganito. Yan. Pag may mga damage na, may mga crack na, palitan nyo na rin. Tapos, checkin nyo rin dito kung talagang lapat. No? Minsan, may mga damage na rin yan dito. No? May mga damage. So, siya rin sa mga nagiging cause ng pabago-bagong minor. Okay? So, ang pwede nyo gawin, siyempre, lilinisin nyo muna yung carburetor. Minsan, sa jettings din. No? Linisan nyo yung mga jettings. Ito yung jettings na tinatawag. Yan. Tatanggalin niya, linisan nyo rin. Kung nakalas nyo na yung carburetor, linisan nyo na rin yung mga jettings. So, ang mas nare-recommended kong panlinis, itong ganito. Carburetor cleaner or throttle body cleaner. Iisa lang yan, basta cleaner. Okay? I-spray nyo yung bawat butas. Yan, spray nyo yan. Tapos to. Yan. Tapos, syempre, yung mga jettings, spray nyo rin. Spray nyo rin yan, mga buta yan. Pero take note mga paps ang paggamit ng carburetor cleaner o throttle cleaner, ingat kayo kasi masakap dito mahap dito sa mata. Masakit sa mata yan. Tsaka sa balat, mainit. So, ingat tayo. Okay? Protektahan natin yung eyes natin. Okay? For safety lang naman. Okay? So, basta yan, linisan nyo lang yung bawat butas, pati yung sigit-sigit na mga butas na carburetor, linisan nyo yan. Okay? Tapos, kung na-check nyo na
wala talagang singaw yung sa pagitan ng karburador, no? Yung silicone gasket, okay naman. Tsaka yung mga gasket, okay naman. No, walang singaw. Na-check nyo, walang singaw dito. Tapos di sa pagitan ng intake manifold to cylinder head, nakaganyan yan. Ayan, wala rin singaw. Na-check nyo na double check nyo na, talagang wala na talaga. At ganun pa rin, no? Meron pa rin pabago-bago or minor. Ayun yung time na checkin nyo na yung or magpaparepress na kayo ng makina. Kasi isa sa mga, lalo na kung yung motor mo ay matagal na, may edad na, may katagalan na talaga, yung mga carbon deposit na nasa loob ng cylinder head, no, yung yung valve, yung mga valve doon, na yung deposit kasi carbon deposit kumakapal yan, katagalan, and then syempre naapektuhan din yung barbula, yung pinaka lapat, kung saan lumalapat yung barbula. So yun, minsan yun, pag yun ay may singaw, no, syempre gawa ng carbon deposit, kumakalang yung mga carbon deposit dun sa valve, sa intake manifold, sa intake ng barbula, o basta dun sa loob ng cylinder head, no, nakaka-apekto yan, no. Pero yung ganong senaryo ay yung pinaka last option niya na, yung tipong nagawa niya na lahat, na check niya na lahat, no, nalinis niya na yung carburetor, nalinis niya yung mga jettings, pagpalit na kayo ng mga jettings, tapos yung check niyo na yung mga insulator gasket, okay naman, yung mga gasket, okay naman, walang singaw sa intake manifold, no? Dun na. Pero yon, expect mo na yun kung ang motor mo ay matagal na talaga. Kasi pag matagal na ang motor, may edad na yung motor, marami ng carbon deposit dyan. Okay? Yun yung pinakalas option. Wala na tayong choice dun, kundi i-refresh or tama, refresh o top overhaul ang tinatawag. Okay? So, ano pa ba? Basta yung mga paps, kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. Okay? Itong video na to ay para sinishare ko lang naman sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, yun lang mga paps, maraming salamat panonood nyo, at sana kahit pa paano meron kayo na pulot na kaalaman sa ginawa nating video. Okay? Yun lang. See you on next video. Bye bye. Peace out.